Madilim na gabi sa lungsod ng mga aswang Episode 9. Ang itim na krus magaka-amazing. Akala natin ay tapos na ang laban. Pero hindi. Dahil ngayon, isang mas matinding bangungot ang bumabalot sa San Bartolome. Si Luciana Salazar, ang bagong reyna ng kadiliman, ay muling bumuhay ng mga sinaunang halimaw at ngayon walang ligtas ang sinuman. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang huling pag-asa. Ang itim na krus ng San Bartolome. Mahanap kaya ito bago tuluyang lamunin ng dilim ang buong bayan? Handa na ba kayo? Tara na't sumisid tayo sa takot. Ang simula ng huling labansa, loob ng madilim na yungib, hawak ni Inspector Gabriel de Castro ang sinaunang kasulatan. Ayon dito, ang itim na krus ay nakabaon sa ilalim ng lumang libingan sa likod ng simbahan. Paliwanag niya kay Father Damian. Kailangan nating makuha ito bago pa tayo maunahan ng mga aswang. Tumango ang pare, ngunit bakas sa kanyang mukha ang kaba. Kung totoo ang mga sabi-sabi, ang krus na ito ay hindi isang ordinaryong banal na bagay. Isa itong sumpang sandata na kayang lumamon ng mismong kaluluwa ng sino mang gagamit nito. Napalunok si Gabriel. Alam niyang wala silang ibang pagpipilian. Lihim sa loob ng libingan sa tahimik na dilim ng lumang libingan sa likod ng simbahan, nagsimulang maghukay sina Gabriel at Father Damian. Habang patuloy silang naghuhukay, biglang lumamig ang paligid. Gabriel, may nakamasid sa atin, bulong ng pare, at bago pa siya makagalaw, isang itim na kamay ang lumabas mula sa lupa. Hindi nyo makukuha yan! Mula sa hukay, lumitaw ang isang malabangkay na nilalang, isang sinaunang bantay ng mga Salazar. Maitim ang balat nito, may matutulis, nakuko, at ang mga matay parang nagliliyab sa galit. Akin ito, hindi kayo karapat-dapat. Tumalon ito papunta kay Gabriel. Ngunit bago pa ito makasunggab, mabilis siyang nakaiwas at sinaksak ito ng isang banal na patalim na binasbasan ni Father Damian. Napasigaw ang nilalang, bumagsak sa lupa at tuluyang naging abo. Nang tuluyang mawala ang halimaw, lumitaw sa ilalim ng hukay ang isang lumang kabaong at sa loob nito, isang itim na krus na kumikislap sa kakaibang liwanag. Nang hawakan ito ni Gabriel, agad siyang nakaramdam ng matinding lakas. Ngunit kasabay nito, isang matinding sakit na parang may kumakain sa kanyang kaluluwa. Gabriel, bitawan mo yan! Sigaw ni Father Damian, ngunit hindi niya kaya. Dahil ngayon, ang itim na krus ay pumili na ng bagong tagapagdala. Ang pagsusubok ng itim na krus habang hawak ni Gabriel ang krus, biglang bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Ang kanyang pagkakamali, ang kanyang kasalanan, ang kanyang mga takot. Narinig niya ang isang tinig sa kanyang isipan. Handa ka bang ialay ang lahat? Ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa, upang wasakin ang kadiliman? Nanginginig si Gabriel, pero hindi siya umatras. Oo, sa isang iglap, lumiwanag ang buong libingan at ang kanyang katawan ay nabalot ng kakaibang enerhiya. Ang paghahanda para sa dilim habang nasa libingan sina Gabriel. Sa kabilang dako naman ng bayan, si Luciana Salazar ay nakatayo sa tuktok ng kampanaryo. Sa kanyang paanan, nakaluhod ang 10 bagong nilalang. Mas malalaki, mas mababangis, at
mas hayok sa dugo. Dumating na ang oras ng paghahari ko, bulong niya. Ngayong gabi, walang matitira. San Bartolome, magiging isang bayan ng mga aswang. At sa isang utos, nagsimula ang pinakamadugong gabi sa kasaysayan ng San Bartolome de Sur. Siya tutuloy, mga ka-amazing, handa na ba kayo sa pagsiklab ng huling digmaan? Makakaya ba ni Gabriel ang sumpa ng itim na krus? At paano nila mapipigilan si Luciana Salazar bago tuluyang matupok sa kadiliman ang bayan? Abangan ang susunod na kabanata ng madilim na gabi sa lungsod ng mga aswang. At bago kayo matulog ngayong gabi, siguraduhin ninyong walang nakatingin sa inyo sa dilim